Ang istorya ng ating pagkakakilanlan ay nakaukit sa kasaysayan. Sa Pilipinas, ang mga artifacts mula sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpapaalala sa mga sakripisyo, pakikipaglaban at katapangan na humubog sa ating bansa. Alam mo ba na ang mga artifacts mula sa panahon ng digmaan ay higit pa sa mga lumang bagay lamang? Ang mga ito ay mga piraso ng kasaysayan na nag-uugnay sa atin sa buhay ng mga Pilipinong nakaranas na isa sa pinakamadilim na yugto ng ating bansa. Mula sa puso ng Quezon City Circle, makikita ang legasiya sa Museo ni Manuel L. Quezon, ang unang presidente ng Commonwealth ng Pilipinas. Inilaan niya ang kanyang galing sa pamumuno upang ihanda ang bansa para sa kalayaan at patatagin ang pagkakakilanlang Pilipino. Bago pa man siya naging isang tanyag na politiko at pangulo, si Manuel L. Quezon ay isa ring mahusay na sundalo. Noong taong 1899, pinalikuran niya ang kanyang pag-aaral ng batas upang sumapi sa revolusyonaryong hukbo na lumalaban sa kolonisasyon ng mga Amerikano. Sa kanyang kagitingan, umabot siya sa ranggong major at sisilbi mismong aide-de-camp o kanang-kamay ng dating Pangulong si General Emilio Aguinaldo. Taong 1941, libo-libong Pilipino ang napilitang harapin ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Nang simula ng mga Hapones ang pag-atake sa Pilipinas gamit ang kanilang mga air raid, napilitang lumikas ang Pangulong Quezon at ang kanyang administrasyon patungong Corregidor. Mula noon, sumakay sila sa submarine at eroplano upang makarating sa Washington, D.C. Dito nila itinatag ang pinunong himpilan na kilala bilang the Commonwealth Government in Exile. Sa gitna ng labanan at kaguluhan, may mga bagay na nagsisilbing saksi sa katatagan, katapangan at talino ng ating mga ninuno. Ang mga artifact na ito ay hindi lamang lumang kagamitan. Sila ay tahimik, ngunit makapangyarihang tagapagsalaysay ng mga karanasang humubog sa ating bansa. Isa sa mga ito ang Telegram Morse Code Buzzer. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng aparato. Ngunit noong panahon ng digmaan, ang bawat tunog na nilikha nito ay maaaring magdala ng balita tungkol sa panganib, pag-asa o kaligtasan. Ngunit habang patuloy ang pagdating ng mga mensahe, patuloy din ang paglapit ng panganib. Dito naging mahalaga ang Malinta Tunnel sa Corregidor. Hindi lamang isang estruktura, isa itong simbolo ng pagtitiis, katatagan at pag-asa. Sa kabila ng matinding panganib, nananatiling buhay ang diwa ng paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Makikita dito sa kanyang koleksyon ang mga Japanese katana sword, gaya ng mga revolusyonaryong saber at tradisyonal na ceremonial swords. Ang mga ito ay sumisimbolo sa mapait na transition ng bansa mula sa mapayapang diplomasya patungo sa panahon ng pananakop. Dito rin makikita ang kanyang mga koleksyon ng armas tulad ng 1937 Mendoza Model C automatic rifle at ang 1938 caliber model 1934 carbine na ginawa ng Fabrika Nacional de Armas. Bawat isa rito ay nagsisilbing tahimik na saksi ng kasaysayan. Ang mga bagay na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga karanasan ng mga Pilipino noong digmaan, ang mga sakripisyo kanilang ginawa, ang mga pagsubok na kanilang tiniis at ang tapang na kanilang ipinakita. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard noong 2025, ang mga artifact ay hindi lamang mga lumang bagay. Sila ang buhay na patunay ng ating kasaysayan, pagkakakilanlan at mga sakripisyong humubog sa ating lipunan. Ang kanilang pangangalaga ay pagprotekta rin sa ating karapatang maunawaan ang nakaraan at may pamana ito sa mga susunod na henerasyon. Ang Telegram Morse Code Buzzer, ang Malinta Tunnel, at mga koleksyon ng sandatang pandigma ay magkakaugnay sa isang kwento. Kwento ng mga mensaheng nagbigay ng pag-asa, kwento ng mga kanlungang nagligtas ng buhay, at kwento ng mga taong naglakas loob na lumaban para sa kanilang bayan. Sa pagtingin natin sa mga artifact na ito ngayon, hindi lamang natin pinag-aaralan ang nakaraan, binibigyang pugay natin ang mga Pilipinong nagtiis, nagsakripisyo at nanandigan sa panahon ng digmaan.